Hello mga Mima, ito nga pala ang aking routine, Monday to Friday. Pumapasok sa trabaho. Ayan, dahil pag cut off, gumagawa ako ng DTR. Kailangan makagawa ka ng maaga para maipasa. Ganyan ang gawain ng isang solo parent na nagtatrabaho sa isang provincial rate. Ayan. Mga Mima, malabo na pala ang mata ko dyan, nakasalamin na ako. Lakas tuloy makatanda lalo pag nakasalamin. Hindi ko na kasi makita yung sinusulat ko dyan, laging may bura. Pagka uwi ko ng trabaho, nagluto ako ng hapunan namin. Ang ulam namin, patola na may miswa, nilagyan ng itlog. At nagprito ako ng dilis. Pagkatapos namin makakain, nagpahinga lang saglit, tapos namalansya na ako ng uniform para susuotin nila kinaumagahan. Namamalansya lang pala ako diyan sa sahig, nilagyan ko lang ng kumot. Hindi na kasi ako nagbili ng kabayo kasi masikip na yung pwesto namin, wala akong paglalagyan ng kabayo, kaya okay lang kahit sa sahig na mamalansya. Nauunat naman yung pinaplansya ko kahit sa sahig. Ayan. Mahirap kasi pag kwarto lang yung pwesto, wala kang paglagay ng gamit, nagsisiksika na. Kaya kung ano na lang yung pwedeng gawa ng paraan para makakilos ng maayos. Tipid sa gamit muna kasi kwarto lang ang bahay. Napansin ko nga dyan, hupyak na yung pisngi ko. Makikita nyo, hupyak na, parang nakalubog. Wala na kasi akong pustiso dyan mga mi. Wala nang ngipin yung mga pangako, kaya ganyan. Tapos may nakita akong sira ng pantalo ng anak ko, tinahi ko muna kahit gabi na, nagtahi ako. Gumamit na lang ako ng salamin kahit hindi ko makita. Lagi kasing natatastas na yan. Hindi ko na sila binilhan ng pants kasi gagraduate na sa high school yung nagsusuot niyan, magiging senior high na. Kaya yan, pinagtsatsagaan na lang ng patahi-tahi pag natastas. Ginamit pa yan ng pangalawa kong anak na lalaki. Ngayon yung pangatlo naman ang gagamit niyan. Pag natastas, tahi-tahi na lang para tipid kasi gagraduate na siya. Hindi na masusuot yan ulit. Pagising ko naman sa umaga, nagluto ako ng babaunin ng bunso ko sa elementary kasi nagbabaon siya. Prito-prito lang para mabilis ang pagluto kasi may pasok din ako at ihahatid ko siya, kailangan maaga siyang makapasok. Habang nagluluto ako dyan, nagpiprito, nagkakape ako. Tapos siya naman naliligo na. Minsan pinapaliguan ko siya pag wala akong tiwala sa pagligo niya, kaya pinapaliguan ko pa yan kahit grade 4 na. Habang nagluluto ako dyan, nagkakape ako mga Mima. Pampagising. Ay, nagbihis na nga siya. Mag-isa. Pinagbihis ko ng mag-isa habang binabasta ko yung baon niya. Ayan, sapatos. Tapos ihahatid ko yan sa school niya. Pero yung school niya, malapit lang sa amin, kapitbahay lang namin. Pero hinahatid ko pa yung baka maipit ng tricycle at makatapak ng, alam nyo na kung ano matapakan sa kalsada. Maraming salamat sa panonood mga Mima.